ang bawat isa ay handa na muli upang papurihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. At ngayong oras, nawa ay patuloy nating damhin ang presensya ng Panginoon at patuloy nating ipakita sa Diyos yung ating pananabik sa Kanyang presensya. Amen. Hallelujah. Sa ating paglapit sa ating Panginoon, ipakita natin sa Kanya yung puso. Pusong siya ang ninanais. Pusong nananabik sa presensya ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos lamang ang ating kailangan. Siya ang ating lahat. Siya ang ating kasiyahan. Siya ang ating kagalakan. Dahil sa Kanya nagmumula ang lahat. Ang kapayapaan, ang kagalakan, na sa tanging sa Diyos lamang natin makukuha. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Kaligayahan nakamit sa piling mo, kapayapaan, kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalangin sa piling mo
Mga awit 42 verses 1 hanggang 5. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibig. Itong mga kaaway ko sa tuwi na yaong sambit. Nasaan ba ang Diyos? Hindi namin namamasid. Nadurugo ang puso ko kapag aking maaalala ang lumipas na kahapong laging kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos, ako ay may tiwala. Siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas. Muli ko siyang aawitan. Hallelujah! Awitan natin ang papuri ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ipakita natin sa Panginoon ang patuloy nating pananabik sa Kanyang presensya. Ang ninanais ng Diyos ay patuloy na ang bawat isa sa atin ay lumapit sa Kanya. Sa Kanya tayo dumepende. Hallelujah! Sapagkat ang Diyos, siya ang ating kailangan araw at gabi. Siya ang ating kailangan. Kaya church, isigaw natin ang ating papuri. Isigaw natin ang ating pagsamba at ipakita sa Diyos na siya ang ating ninanais. Siya ang ating gusto at wala na tayong hahanapin pa sapagkat wala nang papantay sa Diyos. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. Yes. Wala nang nanaisin pa, hindi mamalagi sa piling mo. Aming Ama, wala nang papantay.
mo, Panginoon, ang ninanais ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin na patuloy kang kumilos sa bawat isa. Patuloy mong balutin ang inyong pagmamahal. Patuloy niyong balutin, Panginoon, ang inyong presensya, ang bahay-sambahan na ito. At patuloy naming mararanasan Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, na nag-iisang Diyos na nakarapat-dapat, Panginoon, na bigyan ng aming papuri, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin na kikilos ka. Alam namin na naririto ka, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sa inyo namin patuloy na ibinibigay ang aming papuri, ang aming pagsamba, at ang aming pagluwalhati. Sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus, ang lahat ay sumigaw ng Amen. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Ngayon po ay ang oras para kamustahin natin ang ating mga kapatid. Tayo ay makipagkamayan, makipag-fist bump, makipagkamustahan sa bawat isa. Salamat sa Diyos, hindi na ate, hindi na kuya, lahat ay pagpasalamat sa Diyos. Hindi ikaw ay gumaganda, hindi ikaw ay salamat sa Diyos. Ikaw ay gumaganda, hindi ikaw ay sumasaya, hindi na ate, hindi na kuya, lahat ay pagpasalamat sa Diyos. Pasalamat sa Diyos. Hindi na ate, hindi na kuya, lahat ay pagpasalamat sa Diyos. Hindi na ate, hindi na kuya, lahat ay pagpasalamat sa Diyos. Lahat ay pagpasalamat sa Diyos. Hindi na ate, hindi na kuya, lahat ay pagpasalamat sa Diyos. Lahat ay pagpasalamat sa Diyos. Lahat ay pagpasalamat. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin natin siya. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Praise! Handa na po ba ang lahat na magpuri sa Diyos? Amen! Kaya sigaw natin ang ating papuri. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah! Woo! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan ko'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Minsan pa ang kailangan ko, ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan ko'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Patuloy nating aminin sa Panginoon na siya ang ating kailangan. Patuloy nating isisigaw na, O Diyos, ikaw lamang ang kailangan namin. Ikaw ang aming pupurihin. Hallelujah! Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan ko'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla.
Glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, narito kami. Patuloy, Panginoon, ay binibigay, niaalay, Panginoon, sa inyo ang aming mga awitin. At Lord, sa patuloy naming paglapit sa inyo, nawa, Panginoon, ay makita mo ang nilalaman ng aming mga puso. Ang mga pusong nagnanais sa inyo, Panginoon. Pusong nananabik sa inyong presensya, Panginoon. At Lord, sa aming paglapit, patuloy niyong bigyan ng mapagpakumbabang puso ang bawat isa sa amin. Sa lahat, O Diyos, ng aming ginagawa, ng aming iniisip, ito ay makakapagbibigay ng parangal sa inyo. Ito ay makapagbibigay, O Diyos, ng kapurihan diyan, Panginoon, sa inyong trono. Hallelujah. Praise God. Praise Hallelujah. Sa bawat patak ng buhay, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghain ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan, salita panghahawakan, na hindi mo ako ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating natunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating natunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating natunay, o ang alay ko ay pusong basag,
nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ang ninanais ko, ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko, ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw itataas. Mga kamay sa Diyos na habagin sa ating naturan. Ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Taas ang aking mga kamay sa Diyos na habagin sa ating naturan. Ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka, maghari ka, maghari ka. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Si William Penn po ay minahal ng kanyang mga kaibigan ng mga Native Americans, mga Indians. Mahal na mahal si William Penn, at meron pong isang legend na nung taong 1682, sinabi sa kanya ng mga kaibigan niya na anumang matapakan ng paa mo, ng shoes mo na yan, suot-suot mo na yan, kahit gaano kalaking lugar dito sa amin, ay magiging iyo. Basta hindi ka titigil ng paglalakad. Hindi ka dapat mapapagod. Walang break. Dapat lalakarin mo lang yon at sa'yo na yon. Tinanggap po ni William Penn ang hamon. At naglakad siya, walang tigil, walang pahinga, for 3 days. Hindi natutulog, hindi kumakain, hindi umiinom ng tubig, basta naglakad lang siya. Early the next morning, bumalik siya doon sa kanyang mga kaibigan ng mga Indians. Sabi niya, naglakad ako for 3 days. Kukunin ko na, i-claim ko na yung land na binibigay nyo. So nagulat yung mga Native Indians, ng mga Native Americans. Nagulat sila kasi hindi nila akalain na siseryosohin ni William Penn yung kanilang hamon. Pero tinanggap pa rin nila, o binigay pa rin nila yung kanilang pinangako kay William Penn. Binigyan siya ng napakalaking lupa, napakalaking area doon sa part ng kanilang nasasakop, at ang city na yon ay tinawag na Philadelphia. Si William Penn,
Simple naniwala lamang siya doon sa sinabi ng kanyang mga kaibigan. Naging matapang siya, tinanggap niya yung hamon, at siya ang naging founder ng Commonwealth of Pennsylvania. Tayong mga Christians, kinakailangan din nating maging bold. Kinakailangan nating maging courageous, magkaroon ng tapang. Kasi sa Christian life po natin, ito ay isang journey of trusting Jesus. Isang adventure of a lifetime. Isang lifetime of trusting and believing in Jesus. We have to anchor our trust in Christ. Dahil ang sabi ng God, anchor your trust in me. Gusto ko magtiwala kayo sa akin. Gusto ko ibigay ninyo yung buong paniniwala ninyo sa akin. At sure po tayo that if we have this anchored trust in Christ, kakayanin nating harapin ang kahit anong situation. Eventually, magsasucceed tayo kung anchored ang ating trust in Christ. Tayong lahat ay tumayo. Sabay-sabay po nating basahin ang John 14:1. Lakasan lamang po natin ang ating pagbasa. John 14:1. Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. If pag-uusapan ng Christian life, an anchored trust in Christ is a must. If gusto mo na magpatuloy sa journey mo with Jesus, we have to anchor our trust in Him. Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, tunay nga po na tanging sa iyo kami pwedeng magtiwala. Dahil ikaw lamang po ang tutupad sa iyong pangako. Ikaw lamang, Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At ikaw lamang, Panginoon, ang kakayanin ng lahat para sa aming Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito, sa pag-aaralan namin ng iyong banal na salita. Kumilos ka po, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, mangusap ka sa amin, at bigyan mong katatagan ang aming mga pananampalataya sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po mga Kristiyano, kinakailangan nating maging malakas. Kinakailangan nating maging matapang to keep on trusting. Yung trust na yon, yung tiwala nating kay God, dapat hindi natitinag, dapat anchored. Yung hindi basta-basta bibigay. Dahil nga po, ang Christian life is a journey of putting our trust in Jesus Christ. Ano ba ang ibig sabihin ng word na trust? Sabi ni Miss Webster, trust is an assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. One in which confidence is placed. Ang trusting po ay paglalagay ng confidence natin, ng reliance sa character. Yung nagtitiwala tayo dun sa character, yung abilidad, yung strength, yung katotohanan nung pinagkakatiwalaan natin. At dahil alam po natin na subok na ang character ng ating Panginoon, subok na yung abilidad niya, subok na yung lakas na meron siya, sure tayo na totoo yung person na pinagkakatiwalaan natin, we have to anchor our trust in Him. Meron pa ba tayong mapapagkatiwalaan po sa panahon na to? Someone na trustworthy enough? Someone na pwede mong pag-alayan ng buhay mo? Yung pagkakatiwalaan ko to, kapanipaniwala yung sinasabi niya. Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba? Maraming mga pagkakataon na nagtiwala na tayo sa mga tao. Nagtiwala tayo sa kapatid natin, sa pamilya natin, sa magulang natin, sa ating mga kaibigan. Nagtitiwala tayo minsan doon sa driver ng sinasakyan natin. Sa mga security services ng bangko kapag papasok doon, nagtitiwala tayo doon sa teller at saka doon sa mga tao doon sa bangko na hindi nila gagastusin yung mga pera natin. Nagtitiwala tayo sa mga military services ng ating bansa na hindi tayo pababayaan at buong tapang na ipagtatanggol ang bansa natin. Pero ano ang meron ang lahat ng mga tao na to na pinagkakatiwalaan natin? Ano ang common sa kanila? Lahat sila mahirap pagkatiwalaan. Sometimes, they fail our trust. Nawawala yung hindi nila natutupad yung pagtitiwala na binibigay natin sa kanila. At alam po natin na merong masamang epekto yung failed trust. Alam natin na kapag ang pamilya mo na pinagkatiwalaan mo, tapos binitray ka nila,
mahirap tanggapin yun na nakikita mo sila araw-araw tapos, naku po, binitray ako nito. Yung confidence natin sa kanila na shatter, iiyak ka talaga, di ba? Masasaktan ka, masusugatan yung damdamin mo, mawawalan ka na ng tiwala sa iba. To the point na mahihirapan ka ng ipagkatiwala sa iba yung dati mong ginagawa. Kadalasan, nagiging bitter tuloy ang mga tao. At kung mangyayari ito, ang tanong, magtitiwala ka pa rin ba? Tanungin mo nga ang katabi mo, binitray mo na ba ako? Di ba? Ang trust po, nakikita ito sa hindi matawarang paniniwala na ang God natin, tanging ang ating Panginoon na nasa heaven, ang kikilos on our behalf para matupad ang kanyang perfect will sa buhay natin. Nung sa Old Testament po, hinahabol siya ng kaaway. Yung mga kasamahan nila, talaga namang nagrereklamo na, sinisisi na si Moses, yung bundok nasa tagiliran niya, hindi niya maaakyat, malawak yung ocean sa harapan nila, saan siya pupunta? Simple ang ginawa lamang po ni Moses, nagtiwala siya sa Panginoon na i-deliver sila. At ang Red Sea ay nagpart. Nahati. Dahil alam ni Moses na kasama niya ang Panginoon at subok na niya ang Panginoon. Na sa oras ng pangangailangan, nandyan ang Panginoon sa kanyang tabi. Binenta siya, naging alipin, nakulong dahil pogi daw po, kaya nakulong. Si Joseph, nag-trust siya sa Panginoon habang nandoon siya sa loob ng prison cell. Habang nagdudusa siya doon sa loob ng kulungan. Wala siyang nagawang kasalanan, pero ikinulong siya at kilala niya ang karakter ng God na pinaglilingkuran niya. At may pangako ang Panginoon sa mga ancestors niya. Alam ni Joseph na tutuparin ng Panginoon ang pangako ng Panginoon. Kaya si Joseph ay muling nakalaya. At alam natin ang story na siya ay naging second in command sa buong Egypt. Nung minsan po, na nagkasakit si King Hezekiah, sinabihan siya na mamamatay na siya. Pero nag-trust si Hezekiah sa Panginoon. Ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoon kasi alam niya na makapangyarihan ang kanyang Panginoon. Kahit na ano ang sakit niya, pag idinulog niya sa Panginoon, alam niya na hahaba ang buhay niya. Kaya dinagdagan ng Panginoon ang buhay niya ng 15 more years. Kabi-kabila ang gustong umaway, magpatumba sa kanila, pinagkaisahan siya ng lahat ng mga kaaway, ng lahat ng mga kalaban. Si Jehoshaphat, nag-trust lang siya sa Panginoon na kahit gaano kadami ang kaaway niya, kahit pagkaisahan siya ng lahat, basta nagtiwala siya sa Panginoon. Hindi sapat yung kanilang mga gamit, pero alam niya na tutulungan sila ng Panginoon. Kaya nag-worship na lamang sila. At sa pag-worship nila, natalo ang lahat ng mga kalaban. Meron din pong isang matigas ang ulo, akala mo kung sinong magaling. Madalas tumatakas sa kanyang mga commitment, kaya napalo ng Panginoon. Ang ending niya, nasa loob siya ng tiyan ng isang isda. Kahit punong-puno ng kasalanan, si Jonah nag-trust pa rin siya sa Panginoon na patatawarin siya kahit gaano kabigat ang nagawa niyang pagtalikod. At doon sa loob ng belly ng fish na yon, after 3 days na nalangin siya. Nang paghingi ng tawad sa Panginoon, pinatawad siya ng Panginoon sapagkat ang kanyang Panginoon ay mapagpatawad, mapagmahal, maunawain, niyakap siya ng Panginoon at dinala siya ng Panginoon kung sa nais ng Panginoon siya mapapunta. Ikaw, minsan ba naranasan mo na hindi mangyari yung pinaplano mo, na kahit anong pilit mo, wala pa rin yung pagod na pagod ka na sa katatrabaho, kulang at kulang pa rin. Super tiis na pero wala pa rin.
Convinced po ako na lahat tayo nagkakaroon ng mga ganitong pagkakataon. Yung palpak days. Ang message sa iyo ng Panginoon, anchor your trust in me. May mga pagkakataon na feeling mo palpak ka. Merong pagkakataon na gusto mo na lang yung dahil sa kahihiyan, kainin ka na lang ng lupa. Ito po yung mga pagkakataon na dapat lalo tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ito din yung mga feelings ng mga apostles sa John 14. Ito pong week na to, sa John 14, kung babasahin po natin yung passage, masayang-masayang mga alagad kasi yung week na yon ang daming mga himalang ginawa ni Jesus Christ. Ang daming mga nangyari na talaga namang hahanga ka sa kanyang Panginoon. Gloriously tinanggap ang Panginoon doon sa Jerusalem. Yun po yung triumphal entry ni Jesus Christ sa Jerusalem. Nagkakatuwaan ng mga tao. At sa verse 13 ng John 12, nagsisigawan yung mga tao. Dala-dala nila yung mga palm branches. Sumisigaw sila, sabi nila, "Praise God! Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Hail to the King of Israel." Nagsisigawan sila, ito yung gagawin nilang king. Kaya itong mga alagad na sumusunod kay Jesus Christ, talaga namang nagtitiwala, talaga namang masayang-masaya. Dahil marami sa mga crowd na nakapaligid kay Jesus Christ, gustong koronahan si Jesus. Noong oras na yung gusto nilang gawing hari si Jesus Christ, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, lahat ng mga chief priests, lahat ng mga priests dun sa lugar na yon, na nagpa-plot against Jesus Christ, nawala na sila ng pag-asa na matatalo nila si Jesus Christ. Sabi nila sa verse 19 ng John 12, "There's nothing we can do. Look, everyone has gone after him." Tignan nyo nga, lahat sila sumusunod na sa kanya. Wala na tayong magagawa pa. Kaya sa isip ng mga alagad, ang ganda na sana. Kaya lang, ang problema po, para sa mga paniniwala ng mga alagad, hindi po dumating si Jesus Christ para tuparin yung kagustuhan ng mga alagad na si Jesus Christ na kanilang sinusundan ay maging hari ng Israel. Mag-establish ng kanyang earthly kingdom. Kaya nirefuse ni Jesus Christ yung crown. Na-disappoint tuloy itong mga alagad na ito. Di natupad yung pangarap nila na magtayo ng isang earthly kingdom, ng isang Jewish kingdom na si Jesus Christ ang hari. Ang kanilang miracle-working king, ito hindi nila pwedeng gawing hari. Kaya yung mga crowd na nagsisigawan na si Jesus Christ ang kanilang mga magiging hari, ito din po ay unti-unting nawala at naubos. Pati yung mga priests, yung mga Sadducees, mga high priests na sumusunod at kumakalaban kay Jesus Christ, nagsik na muli sila ng paraan para i-betray si Jesus Christ. Kaya po sa chapters 13 and 14, si Jesus Christ ay nasa upper room, kasama niya yung kanyang mga alagad, kumakain sila ng Passover meal, magkakasama sila. Alam ni Jesus Christ na ilang moments na lang, ilang oras na lamang na makakasama niya yung mga alagad niya. Alam niya na ibebetray na siya ni Judas Iscariot. Alam niya na konting oras na lang, andun na yung cross, ipapako na siya sa krus. Alam niya na konting oras na lang, ililibing siya sa isang borrowed tomb. Kaya, nag-try siya na i-prepare yung isipan, yung damdamin, yung puso ng kanyang mga alagad. Nagsimula siyang i-comfort sila. Sabi niya sa John 14:1, "Don't let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me." Nung ang feeling ng mga alagad, betrayed na sila, nung ang feeling ng mga alagad, wala nang pag-asa yung kanilang pinupursu na magiging hari si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, "Don't let your hearts be troubled." Yung situation nyo ngayon, yung nararamdaman nyo ngayon, alam ko, namumblema kayo. Alam ko, nawawala na kayo ng pag-asa. Pero sabi ni Jesus Christ, "Don't let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me." I wonder, kung sino dito sa atin ngayon ang namumblema, ang nangangailangan ng comfort.
Alam ko, merong nangangailangan ng comfort. Merong nangangailangan ng isang magsasabi sa kanya na, tutulungan kita. Kasama mo ko sa battle mo ngayon. Meron ba dito na nawala ng trabaho? Meron ba dito na merong physical problem? Meron ba dito na nawala ng pera? Wala bang pera yung katabi mo? Meron ba ditong hindi nakapag-almusal, malungkot? Meron ba ditong nade-depress? Meron ba ditong nakaka-experience ng lahat ng klase ng mga problema? Sabi ni Jesus Christ, ang part ng solution to a troubled heart is an anchored trust in Christ. Kaya po sa John 14:1, ang sabi niya sa kanyang mga disciple, do not be troubled. Trust in God. Meron siyang ibinibigay na 3 bagay. Sabi ni Jesus Christ, alam ko, nagtitiwala na kayo sa God, but trust also in me. Magtiwala din kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ. Alam ko, mawawalan kayo ng tiwala kapag nawala na ako sa piling ninyo. Kapag hindi ninyo ako nakikita na, huwag pa rin kayong mawawala ng tiwala sa akin. Trust my presence. Sabi ni Jesus Christ, kadalasan kasi in life, masyado tayo focus dun sa mga trials natin, sa mga difficulties in life natin, na nawawalan na tayo ng focus kay Christ. Alam natin yung story ni Peter, nung naglalakad siya on top of the water, kasama niya si Jesus Christ. Sabi niya na makita niya si Jesus, ako rin Jesus, maglalakad din ako on top of that water. Nakalakad siya ilang step. Pero nung patingin siya sa kaliwa at sa kanan niya, na dumadaluhong yung matataas na wave, anong nangyari? Unti-unti siyang lumubog. Bakit? Hindi siya nag-keep ng kanyang eyes on Jesus. May tiwala siya. Kaya lang iba yung focus niya. Ang nakita niya yung mga problema. Kaya nawalan siya ng focus kay Jesus Christ. Tayo rin, minsan mas madali ang magtiwala kapag yung focus natin, yung mata natin, nakikita natin si Jesus Christ. Mas madaling nawawalan yung tiwala natin kapag hindi na natin nakikita na kumikilos ang God sa buhay natin. Kapag meron tayong mga panalangin na hindi nagkaroon ng katuparan, nawawala na tayo ng pag-asa. Kapag hindi na nararamdaman natin yung presence ng Panginoon, yung touch ng Panginoon sa buhay natin, nawawala na tayo ng pag-asa na magkakaroon ng kalutasan yung ating mga problema. Ang itinuturo po ng Panginoon, ang itinuturo ng Biblia, ang lahat ng nakikita mo ngayon, temporary lang yan. Unti-unti yang mawawala. Ang sabi nga ni D.L. Moody, trust in yourself and you are doomed to disappointment. Trust in your friends and they will die and leave you. Trust in money and you will have it taken away from you. Trust in reputation, and some slanderous tongues will blast it. But trust in Jesus, and you are never to be confounded in time or eternity. Pag nagtiwala ka sa sarili mo, madi-disappoint ka lang. Pag nagtiwala ka sa mga kaibigan mo, iiwanan ka niyan. Pag nagtiwala ka sa pera mo, mauubos din yan. Pag nagtiwala ka sa reputasyon, sisirain yan ng mga taong nakapalibot sa iyo. Kaya magtiwala ka kay Jesus Christ and you are never to be confounded in time or eternity. Dahil lahat po ng mga bagay na nakikita natin, nahahawakan natin, nandito lang yan pansamantala. Mawawala din yan. But on the things that we can't see, they will last forever. Kaya pag dumarating yung mga pagkakataon na mahirap, pag meron kang problema at feeling mo wala kang kasama, hindi mo nakikita yung pagkilos ng ating Panginoon, yung wala ka ng kakampi, bombarded ka kabi-kabila ng mga problems in life, ang bigat-bigat ng pasanin mo, feeling mo talong-talo ka na, yang katabi mo, mabait man yan, matulungin man yan, mahal ka man yan,
minsan hindi yan sisipot sa oras na kailangan mo siya. But ang sabi ni Jesus, trust my presence. Amen? Trust His presence. Kasi, hindi doon sa sitwasyon na kinaroroonan mo ang importante. It is where God is that matters. Kahit anong situation mo, kahit anong circumstances in life, kahit anong sakit, kahit bombarded ka ng malalaking problems, ng malalaking waves in life, kapatid, hindi yung kinaroroonan mo ang importante. Ang importante, it is where God is that matters. Hanggat kasama mo si Kristo, just trust my presence. Ang sabi ni Jesus Christ, ang issue kasi, yung problema mo na yan, kahit gano'n yan kalaki, pagkasama mo si Kristo, maliit lang yan. Kakayanin mo yan. Pero, kahit maliit na problema, kung wala si Kristo sa buhay mo, paano ka magtitiwala sa presence niya? Kahit anong problema, sitwasyon mo sa buhay, kung hindi mo kasama si Christ, kapatid, kailangan mong matuto ng isang hard lesson. Ang presensya ng Panginoon sa buhay mo is all that matters. Kapag may kinakaharap ka na problema, difficulties in life, we have to remember na merong promise ang ating Panginoon. You must anchor your trust in Him. Sabi niya sa Hebrews 13:5, don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never leave you. I will never abandon you. Trust my presence, ang sabi ng Panginoon. And He will be with us. Kung nasaan ka man ngayon sa sitwasyon ng buhay mo, trust God's presence. Kasama mo ang Diyos. And that is all that matters. Kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, let God lead the way. Kasama mo siya. No matter what the circumstances is, kasama mo ang ating Panginoon. And if God is with us, meron pa bang against us? Meron pa bang lalaban para sa'yo? Meron ka pa bang tatalo para sa'yo? Wala na. Kasi kasama mo si Kristo. Ang sabi sa Matthew 22:32, listen, I am the God of your father Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of the living. Ako yung God ng tatay mo. Ako yung God ni Isaac. Ako yung God ni Abraham. Ako yung God ni Jacob. Ako yung God ng mga ninuno nyo. Present ako nung panahon na yon. Present ako ng mga buhay sa akin ngayon. Dahil ako ang Diyos na omnipresent. Present ako sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Present ako sa past mo. Nandoon ako, tinulungan kita, iningatan kita, sinamahan kita doon sa past mo noon. Nagtagumpay ka. Present din ako ngayon sa oras na ito. Kasama mo ako ngayon sa oras na ito. And I will still be with you in your tomorrow. Sasamahan kita at hindi kita iiwan. Kaya trust my presence. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, meron kang pangangailangan, naririnig niya ang panawagan mo. Nararamdaman niya yung pain na nararamdaman mo ngayon. Yung pinoproblema mo, nararamdaman niya lahat ng Panginoon. He is present and will always be present. If ang feeling mo nanghihina ka, insecure ka, God is with you. Dapat ka bang may insecure? Hindi. Kung ikaw ang feeling mo nanghihina ka, talagang hirap na hirap ka, yes, nafe-feel natin yan, pero kasama mo ang Panginoon. Pwede kang magtiwala sa Kanya.
Minsan ang feeling natin worthless tayo, but God is with us. Amen? Sabi ng Panginoon, you are worth something. Sa Kanya natin ibigay yung worth na meron tayo. Dahil hindi po mahalaga kung ano yung naiisip natin. Ang mahalaga, yung present ang Panginoon sa buhay mo. Minsan ang feeling natin, nag-iisa tayo, but God is with us. Rely on His presence. Tutulungan ka niya. Remember, sabi ng Panginoon, trust my presence. Kasi ang issue is not whether we woke up on the wrong side of the bed. Ang real issue is not where we are. Ang issue ay kung kasama mo ang Diyos. At kung nagtitiwala ka sa Kanya, if your faith is anchored on Him, if you are trusting your God, then trust my presence, ang sabi ng Panginoon. Kasama mo ako. Pangalawa, sabi ni Jesus Christ, you can trust my promises. Trust my promises. Ang sabi niya, minsan, hindi tayo naniniwala sa promises ng iba kasi madalas, di sila nakakatupad sa promise nila. Minsan, pinapaasa tayo ng iba, pero ibahin natin ang ating Diyos. Amen? It is an issue of God's personality. Dahil ang Panginoon, hindi pa kailanman siya pumalpak sa mga promises niya. Amen? Sa Hebrews 10:23, it says, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Ang Panginoon ay faithful at gagawin niya yan. Who He began a good work in you is faithful at kaya niyang tapusin ang lahat ng sinimulan niya sa buhay mo. Pero kinakailangan ang Panginoon ang nagsisimula. Kasi madalas po, nag-iisip tayo, nagpaplano tayo ng para sa ating mga sarili. At nakakalimutan nating isali ang Panginoon sa mga plans na meron tayo. Kasi akala natin kakayanin natin ang lahat. Kaya kapag ang mga bagay ay pumapalpak, ang mga bagay ay hindi nagiging maayos, nagtatanong tayo, bakit hindi naging maayos? Kasi nga, hindi mo isinali ang Panginoon sa plano mo. Ang promise niya, sasamahan ka niya. Ang promise niya, tutuparin ko, pagyayamanin kita, paggagalingin kita, aayusin ko ang buhay mo, pero you have to anchor your trust in me. Dahil it is not who we are. Kahit tayo'y pumapalpak, kahit hindi natin nagagawa o natutupad yung mga promises natin, kahit na hindi tayo ganun kagaling, hindi tayo ganun katalino, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, it is who our God is that matters. Ang mahalaga, sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? He is the great I am at kaya niya ang lahat ng mga bagay. Ang promise ng Panginoon ay tutuparin niya para sa iyo. Amen? Yun ang personalidad ng Panginoon. Kapag nangako siya, isa siyang promise keeper God, tutuparin niya yan. Yan ang Diyos na meron tayo. Kung ang feeling mo ngayon, ang dilim-dilim ng paligid mo, ang sabi sa John 8:12, I am the light of the world. He is the light of the world at kahit gaano kadilim ang paligid mo, kahit gaano kadilim ang alapaap na sa palagay mo ay nandyan sa langit, yung hindi mo na alam kung meron pa nga bang pag-asa, sabi niya, I am the light of the world. Bibigyan kong liwanag ang nangyayari sa buhay mo. Just trust my promises. Kung nagugutom ka, kung feeling mo empty ka, nag-almusal ka ba? Kanina umaga, di ba minsan dahil nagmamadali tayo, hindi na nakakapag-almusal kapag Sunday morning. Ang sabi ng Panginoon sa John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Ang Panginoon ang magbibigay,
magbibigay sa atin ng fullness. Hindi lang yung gutom ng tiyan natin. Hindi lang siya yung bread natin. Siya yung bread of life. Ang tinapay ng buhay, siya ang magbibigay ng buhay sa iyo, kapatid. Kahit anong panghihina meron ka, merong lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Minsan, defenseless tayo. Minsan, namumblema tayo, anxious tayo. Hindi natin alam kung saan kukunin yung gastusin natin for tomorrow. Ang sabi ng Panginoon sa John 10:11, I am the good shepherd and I lay down my life for my sheep. Ako yung good shepherd mo. Minsan nakakalimutan kasi natin na tayo ay mga sheep. Nakakalimutan natin na kinompare tayo ng Panginoon sa sheep. Ang ibig sabihin ng mga sheep nga po ay hindi ganun katatalino. Hindi alam ng sheep kung saan siya makakahanap ng green pasture. Hindi alam ng sheep na dapat ay inaalis yung kanyang mga balahibo para sa ikabubuti niya yon. Ang tanging alam ng mga sheep, ng mga lamb, ay tumalon ng tumalon, magpakapagod, maglaro ng maglaro. Maglakad ng maglakad, maligaw ng maligaw, yun lang ang alam ng sheep. Nakakalimutan natin na ang sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Ako yung good shepherd mo. Kung kinaya ko nga na i-lay down ang buhay ko para sa'yo, ganyan ako kabuting shepherd, ang i-provide pa ang pangangailangan mo, ang hindi pa kita ituruan kung saan ang good pasture, kung saan ang green pasture, ako ang maghahanap niyan para sa'yo. Yan ang sinasabi ng Panginoon, dahil ako ang good shepherd mo. Pagod na tayo, hirap na, talaga namang mag-give up na, pero anong sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, I am your Shiloh. I am your rest giver. I will give you rest. Ang sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Minsan pagod na tayo, hirap na tayo sa kadadala ng burden natin. Sabi ng Panginoon, ba't mo nga dinadala? Ako nga ang iyong Shiloh. Ibigay mo sa akin yan at bibigyan kita ng rest. Pagpapahingahin kita. Kaya lang po, sinasabi din ng Panginoon, for my yoke is easy. Meron pa ring yoke. Meron pa rin tayong babatahin, pero yung yoke na ibibigay niya sa atin is easy. Mas magiging madali para sa atin na buhatin yon. Kaya yung yoke ng Panginoon ang ating buhatin. At bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kung helpless tayo, overwhelmed tayo sa nangyayari sa buhay natin, ang sabi ng Panginoon sa John 15:5, I am the true vine. Abide in me, and I will abide in you. Manatili ka sa akin. Ang problema kasi, kaya po hindi natutupad ang pangako ng Panginoon sa atin, ay nandun na tayo sa kamay ng Panginoon, pero tayo mismo ang nagpipilit magpumiglas. Kung nagpupumiglas tayo, hindi po kasi ang Panginoon namimilit na tanggapin natin yung pag-ibig niya. Ini-offer lang yan ng Panginoon sa atin, at kung magpupumiglas tayo sa kamay ng Panginoon, hindi niya tayo pipigilan. Pero nasasaktan siya. Ang sabi niya, I am your true vine. Abide in me. Manatili ka sa akin. For those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa apart from me. Manghihina ka kasi ako yung vine mo. Kung hindi ka nagre-remain sa akin, kung hindi ka naka-abide sa akin, ang sabi ng Panginoon, wala kang magagawa. Pero, kung kasama mo si Kristo, ang sabi sa Philippians 4:13, I can do everything through Christ who gives me strength.
Kaya kung natatakot ka na, di-discourage ka, siya ang strength na meron ka. Fear not, ang sabi ng Panginoon, Isaiah 41:10, I am with you, don't be afraid, don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you, I will uphold you with my victorious right hand. Kung ang feeling mo, kulang na kulang ang buhay mo, ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Bibigyan kita ng fullness in your life. Bibigyan kita ng lahat ng pangangailangan mo. Kinakailangan lang na tanggapin mo yung purpose ko sa buhay mo. Kung ang feeling natin kulang sa atin, kahit anong nangyayari sa atin, laging failures, ang sabi ng Panginoon sa Hebrews 13:5, I will never fail you, I will never abandon you. Kung ang feeling natin nag-iisa tayo, sabi ng Panginoon sa John 14:8, I will never abandon you. Kung ang feeling natin, punong-puto tayo ng kasalanan, nakakahiyang lumapit sa Panginoon, hindi ako sumunod sa Panginoon, ang dami-dami ko ng mga failures in life, ang dami-dami ko ng mga problema, ang sabi ng Panginoon sa 1 John 1:9, I am faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all wickedness. Just confess your sin to me. Ang sabi ng Panginoon, ihingi mo ng tawad yung kasalanan mo at tatanggapin kita. Bumalik ka sa akin, huwag kang mahiya, bumalik ka sa akin at buong puso kitang tatanggapin. If feeling natin insecure, ang pangako ng Panginoon sa Ephesians 1:4-5, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Pinili ka ng Panginoon nung ikaw ay hindi pa karapat-dapat, sabi ng Panginoon. Kaya minsan, meron tayong feeling of insecureness kasi nga, eto tayo noon, ito yung buhay natin noon, pero ang pangako ng Panginoon, gagawin kitang holy and without fault sa aking mga paningin. Kung uncertain tayo sa mangyayari bukas, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya sa John 14:6, no one can come to the Father except through me. Sabi niya, I am the life. Kung natatakot ka sa kamatayan, or nahihirapan ka kasi hindi mo nakuha yung pinapangarap mo o meron kang mahal sa buhay na nawala sa'yo, sabi niya sa John 14:6, I am the life. Kung nahihirapan kang harapin yung bukas, sabi niya, I am the bright and morning star. Sabi niya sa Revelation 22:16, ako yung bright morning star na magbibigay sa iyo ng liwanag. Exodus 3:14 says, I am who I am. Kung sinabi ko yan sa lahat ng mga promises ko sa Bible, iyan ako. I am who I am. Kaya sino ka man, nasan ka man, ano man ang nagawa natin sa past, just trust His promises. Sabi ng Panginoon, trust my promises. Nag-prepare ako ng place para sa iyo. Kahit ang dami nating mga palpak sa buhay, just trust the promise of the Lord. Dahil tutupad siya sa kanyang pangako, and that who our God is. At pangatlo, ang sabi niya, trust my providence. Trust my divine guidance and care. Sabi niya sa verses 4-6, ng John 14, and you know the way to where I am going? No, we don't know, Lord, sabi ni Thomas. We have no idea where you're going. So how can we know the way? Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sarap pakinggan, ano? Hindi lamang niya sinasabi na ituturo ko sa inyo yung daan. Ako magtuturo sa inyo, hindi kayong maliligaw pag ako nagturo sa inyo. Hindi. Hindi niya sinabing idodrawing ko yung instruction. Magbibigay ako ng tanda kung saan kayo
pupunta, kung saan kayo liliko, kung saan kayo dederecho. Hindi niya sinabi yon. Ang sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Because I am the way. Ako lang ang daan. Kaya sasamahan ko kayo. Bakit tayo magtitiwala sa Panginoon nang sabihin niya na trust my providence? Kasi hindi mahalaga kung ano yung kaya mong gawin at kung ano ang ginagawa mo ngayon. It is what God does that matters. Isang issue of performance. Merong power ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, trust my providence. Lahat ng mga bagay na dinadala mo ngayon, pwede mong ipagkatiwala sa Kanya yan. Lahat. Hindi mo man kayanin na maging perfect, but God is perfect. Wala man tayong influence sa ibang tao, but God can move mountains. At kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kung hindi ka nire-respeto ng tao, ang Diyos natin ay karespeto. At ang sabi niya, trust my providence. Kung wala tayong galing, wala tayong skill, wala tayong knowledge, kailangan natin ng talino. Sabi ng Panginoon, sa akin mo hanapin ang katalinuhan. Ako, kayang-kaya ko yan. Ibibigay ko yan sa'yo. Trust my providence. Kung hindi kakayanin ng power mo na gawin yung dapat mong gawin, kaya yan ng Panginoon. Amen? Kayang-kaya yan ng Panginoon. Trust in His providence. Pagkatiwala mo sa Panginoon. Minsan, sinasabi natin, hindi naman po ako magaling. Paalala ng kapatid, hindi naghahanap ang Panginoon ng magaling. Ang hinahanap niya ay mga walang galing na tao na willing na magtiwala sa Kanya. Ipagkatiwala sa Kanya. Kung ordinaryong tao ka lang, magiging extraordinaryo ka kung magtitiwala ka sa providence ng ating Panginoon. Dahil ang issue ay ang performance ng Panginoon. Hindi magiging issue yung sabihin natin sa Panginoon na kaya mo ba, Panginoon? Dahil ang sabi ng Panginoon, trust me. Kaya ko yan. Magtiwala ka sa akin. Ito yung nature ko. Nature po kasi nating mga tao, mabilis tayong mawala ng tiwala. Pero sabi ng Panginoon, ako, katiwa-tiwala ako. Trust my providence. Proverbs 3:5-6 says, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Darating ang mga disasters sa buhay. Darating ang mga tragedies sa buhay. Yes, pwede nga na nahihirapan ka sa buhay mo ngayon. Pwede na uncertain ka sa mangyayari bukas. Merong mga nangyayari sa buhay mo na beyond your control, beyond your understanding, na nagdadala sa atin ng iba't ibang emosyon. Ang daming mga question na nabubuo sa isipan natin. Mga question na hindi natin kayang sagutin. Mga question na unti-unting nag-aalis nung faith natin sa Panginoon. Kapatid, para manatili kang nakatayo, manatili ka sa firm foundation mo, kinakailangan mo na tanggapin ang sinasabi ng Panginoon. Kinakailangan mong i-anchor ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Dahil Siya lang ang katiwa-tiwala. Rely on God. Sa lahat ng situation mo sa buhay, rely on God. Hold nothing back. Kasi Siya ang omniscient God. Ang infinite, knowledgeable, infinite understanding God. Yung lahat alam niya ang nangyayari sa iyo. Kahit sino ka pa man, ano man ang ginagawa mo, ano man ang nasa isip mo ngayon, ano man ang plano mo bukas, ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, ano man ang mangyayari sa iyo sa future mo, alam niya lahat. Kanino ka pa dapat magtiwala? Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Ang mahalaga, we are trusting a God who holds our tomorrow.
Just trust my providence, ang sabi ng Panginoon. Kahit na nanghihina ka, ako ang lakas mo. Kahit pressured ka sa buhay, ako ang magbibigay sa iyo ng relief. Kailangan mo ng security, ako ang magsisecure sa iyo. Ang sabi ni Abraham Benjamin Simpson, once my hands were always trying hard to do my best, now my heart is sweetly trusting and my soul is all at rest. Once my brain was always planning and my heart with cares oppressed, now I trust the Lord to lead me and my life is all at rest. Once my life was full of effort, now it's full of joy and zest. Since I took His yoke upon me, Jesus gives to me His rest. Huwag tayong magpakapagod. Huwag tayong magpakaaligaga. Huwag tayong magpaka-problema. Ang sabi ng Panginoon, trust me. Magtiwala ka sa akin. Trust my providence. Dahil alam ko ang lahat ng mga bagay. Anchor your trust in me. Ang sabi ng Panginoon. Trust my presence. Dahil kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Hindi ito issue na nag-iisa ka lang. Kasama mo ako, ang sabi ng Panginoon. Trust my promises. Tutupad ako sa pangako ko sa iyo. And trust my providence. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Ang tanong ko, kapatid, magtitiwala ka ba sa Panginoon? Meron ka bang anchored trust sa ating God? Tayong lahat ay tumayo. Pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng bagay, sabi niya, mananatili ka nakatayo if your faith is anchored in me. Heavenly Father, meron kami mga problemang pinagdadaanan. Minsan anxious kami sa mga bagay na nangyayari sa buhay namin. Minsan ang feeling namin empty kami inside. Minsan ang feeling namin nalulungkot kami, confused kami, naliligaw kami. Pero nandyan ka para mag-offer. And if we will only anchor our trust in you, alam namin, Panginoon, merong kapayapaan. Merong kapahingahan. Kaya sa iyo kami magtitiwala. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang magiging buhay namin. Ikaw ang may hawak ng aming bukas. Yung presensya mo, Panginoon, ay lagi naming kasama. Kaya kami magtitiwala sa iyo, Panginoon, na never na iiwanan mo kami, na never na tatalikuran mo kami. Sa iyo kami magtitiwala, Panginoon, sa mga promises na meron ka. Ang sabi mo, kahit gaano kabigat, meron kaming problema. Sa iyo merong kalutasan ng lahat ng iyon. At diyan kami nagtitiwala, Panginoon. Dahil alam namin na never mo kaming iiwanan, never mo kaming tatalikuran. Sa providence mo kami, Panginoon, nagtitiwala kasi alam namin, O God, kaya mong gawin ang lahat ng bagay para sa amin. Kahit gaano kabigat, kahit gaano kagulo, kahit gaano kadilim, basta kasama ka namin at sa iyo kami magtitiwala. Magkakaroon ng kalutasan ng lahat ng bagay. Kaya Heavenly Father, sa iyo, Jesus Christ, kami magtitiwala all the rest of our lives. Kasi ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang omnipresent, omniscient, ang aming God, ang aming all-powerful God, ang aming omnipotent God na kayang gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang mga anak. So we praise you, we glorify you, and lift your name on high, O God. Ikaw ang mag-glorify sa buhay namin ito. This we pray in Jesus' name. Amen. So it's a matter of trust lamang po yung pagbibigay at pagkiklaim po ng ating mga
promises. Sabi nga sa preaching, napakadami ng mga promises of God. I-claim lang po natin yon at wala pong magiging issue o makikihadlang sa atin pong pagbibigay sa Lord. Amen? Anyway, ito po yung alam natin na ito po yung ating isa sa mga favorite part ng ating gawain, ang pagbibigay. Totoo po ba? Yun, tumugon na lahat. Anyway, dito po natin makikita or kung paano po natin ipapakita sa Diyos yung ating katapatan sa pamamagitan po ng ating mga ikapo at handog. Amen? Dapat po ito ay maging kagalakan sa ating puso habang tayo ay nagbibigay. Sapagkat dito po natin, isa rin po itong ma-express natin yung ating pag-worship sa Lord. Sapagkat ang pagbibigay po, ito po ay isa way of worship natin sa Panginoon. Alam natin na minsan mga kapatid, ang pagbibigay ng ikapo ay nagiging palaisipan sa atin. Pagka tinignan po natin kaagad yung ating mga pangangailangan sa ating pamilya. Nandiyan po yung mga isipin natin, mga pinagkakagastusan, mga bayarin, tulad ni Judith, si Lazada, si Shopee. Minsan yun po yung nagiging priority natin. Kaya minsan, wala na tayong pagbigay ng ating tithes and offering. So, minsan po, yun yung nagiging priority natin, yung mga bagay na hindi po naman importante, na binibigyan natin ng importante. Minsan tayo po, kapag po tayo ay nananagana, ay nagagamit po tayo ng pera. Hindi po masama na tayo po ay mapagpala ng pera dahil yan po talagang kailangan natin. Ang pangit po kapag tayo ay inalipin ng pera, dapat po, tayo yung pera ang ating inaalipin. Kaya, kung isipin po natin, ang pagpapalang tinatanggap natin ay yung tunay tayo na sumusunod kay Kristo. Hindi ito yung magiging issue sa atin. Ang tithes kung tayo po ay talagang tunay na follower of Christ, hindi na po dapat maging issue sa atin ang pagbibigay natin ng tithes. Sapagkat kung ikukumpara po natin yung mga biyaya na ating tinanggap sa Panginoon at tatanggapin pa, ay napakalit po ikukumpara po sa 10% na ating ibinibigay sa Panginoon. Amen po. Kaya huwag po tayong manghinawa na ibigay yung ating ikapo dahil hindi po nang hinayang ang Panginoon ay alay ang kanyang buhay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Sabi nga po doon sa Malakay 3:10, dalhin ninyong buong buo ang inyong mga ikapo, ang ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, kaya haba po tayo tuloy-tuloy na nagbibigay, nakalakip ang kanyang pangako at pagpapala ay napatuloy pong ibubuhos sa atin ng Panginoon. Pero hindi po kaya tayo nagbibigay dahil, pag nagbigay ako ay sabi ni Lord ay ibubuhos ang kanyang pagpapala. Nagbibigay po tayo dahil tayo po ay napagpala na. Nung tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan, yun po napakalaki ng pagpapala. At sabi nga dun sa mensahe natin na yung mga promises ng Lord, panghawakan lang natin at hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kaya patuloy na ang ating pong pagtitiwala sa Diyos upang hindi po ito maging hadlang sa ating pagbibigay ng ating mga ikapo. At sa pagbibigay naman po natin ng offering dito po ay yung pong ating desire ng ating puso yung tinitingnan dito. Hindi po sa laki ng ating ibinibigay. Well, kung tayo po ay nagbibigay ng malaki, pagpapala po ito sa church. Amen. At yan po ay katanggap-tanggap. Pero sabi nga po ng Panginoon, nung siya po ay nandun nakita niya po yung inilagay ng babaeng balo na isang kusing. Mas pinagpala po niya yun dahil yun ay buong kabuhayan na hindi tulad po ng mga ibang nagbigay na napakalaki pero yun ay sobra lang sa kanila. Kaya kung tayo po ay nagbibigay, yun po talaga nanggagaling sa ating puso upang ito po ay
maging katanggap-tanggap o maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano po, sabi nga dun sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Nagbigay nga tayo ng malaki pero bigat na bigat naman tayo. So mas maganda po kahit maliit lang pero nandun po yung ating kagalakan na tayo ay nagpupuri sa Diyos. Ano po, maliwanag po ba? Amen. Biglang humina na yata yung Manatili po tayo na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Doon po naman sa ating building fund, ramdam na ramdam po natin at feel na feel po natin ang pagiging komportable po natin dito sa ating lugar. From kubol at ito na po tayo ngayon. At sa patuloy pong pagpapala ng Diyos na sa mga idinadagdag na mga kaluluwa, ay unti-unti po tayong sumisikip na naman sa lugar na ito. Kaya ang pamunuan po ng CCFI SPB ay nag-aspire po, naghahangad po ng isang malaking sanctuary at tayo po ay kung saan magiging komportable sa ating pagpupuri sa Diyos. At yan po ay sa patuloy po nating pananalangin at unang-una po ang Panginoon na siya pong ating great provider. At sa ating pong pagtutulong-tulong, pagkakaisa at pananalangin, alam po natin na ito po'y ating makakamtan at ipagkakaloob ito sa atin ng Diyos. Tayo lang po ay patuloy na magtiwala dahil kita po natin sa history, makikita po natin na tayo nag-umpisa rito sa Kubol pero kita po natin sa ngayon. Yan po ay unang-una po sa Panginoon at pangalawa po ay sa ating pong katapatan at pagtitiwala at pagkakaisa natin. Kaya tayo po ay magbigay, meron po dyan 2 envelope, yung pong brown ay para sa tithes and offering at yung po namang white ay para po sa building fund. Tayo po ay magbigay ng may kagalakan. Sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa pagkain. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw sa at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang di magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa, ika'y sapat na. Tayo po'y manalangin.
Manaming Diyos sa dakila sa lahat, patuloy na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at kadakilaan sa buhay namin. At ganoon din po, ino-offer po namin sa inyo ang mga pagpapalang ito. Diyos, na ito po, Panginoon, ay ikaw ang siyang patuloy na nagpapala sa bawat isa. Kaya amin pong tinatas sa inyo na magamit lamang po ito para sa kaluluwalhati mo at ikakalawak pa ng iyong gawain dito sa lugar na ito. At ganoon din po, pagpalain po, Diyos, ang bawat isa na nagkaloob nito, pagpalain po ang kanilang buhay, ang mga pinagkukunan nila ng mga pinansyal na ito, maging sa mga company or businessman, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na magpala sa aming mga kapatid sa kanilang pag-adhika para sa kanilang pang araw-araw na buhay. Nandito po ang mga handog namin, Panginoon, upang ito po ay magamit lamang sa ikaluluwalhati mo. Ganon din po, Panginoon, dalangin namin ang mga namumuno po sa salaping ito, O Diyos, na patuloy mo silang pagpalain at bigyan ng wisdom, knowledge and understanding ng pamamahalaan nila, Panginoon, ng mga salaping ito ng may katapatan. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tinatawagan ko po ang mga aalis na papuntang abroad o kung saan man kayo pupunta. Tayo po ay magpipray. Hallelujah. Paki-stress po ang inyong mga kamay para sa ating kapatid na si Brother Bong. Hallelujah. Dakilang Diyos, napakabuti mo po sa aming lahat, lalo na po sa buhay ng aking kapatid na si Brother Bong. Siya po ay muling aalis, papunta sa kanyang trabaho. Ang dalangin po namin, Panginoon, mula sa pag-alis na sa kanyang tahanan, pagsakay ng sasakyang patungo sa airport, pagsakay sa eroplano, gabayan mo siya, Panginoon, samahan mo siya. Kayo po ang patuloy na gumabay sa kanyang paglalakbay. Your traveling mercy be upon him. At i-cover mo siya ng iyong most precious blood hanggang makarating na maluwalhati sa kanyang patutunguhan. At pagdating niya po roon sa kanyang workplace, kayo po ang makita ng mga taong kasama niya sa kanyang buhay. Tulungan mo po siya na makapag-share ng gospel, lalo na po sa mga taong wala pang pagkakilala sa inyo, Panginoon. Ingatan mo siya habang siya nagtatrabaho doon. Bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, and strength sa kanyang mga ginagawa. At ang kanyang pamilya na iniwan dito sa Pilipinas, inyo pong ingatan din at gabayan. Hanggang si Brother Bong ay makatapos ng kanyang contract, makauwi ng maluwalhati at makasama muli ng kanyang pamilya. Panginoon, sa inyo po namin siya ipinagkakatiwala sapagkat sinabi mo po na wala kaming magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Kaya maraming salamat sa inyo po ang mataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak sa Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon dahil naririto na naman po kami, nakauwi po kami sa Pilipinas ng payapat ligtas. At meron po ulit akong chance na makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng awit. Ang awit din ko po ay pinamagatang kailan pa. Ako po ay isang nurse, registered nurse, nagtatrabaho po sa hospital. So, konting patotoo lang po, konting testimony. So, na-realize ko po, pagka nasa dialysis po ako na nagda-dialyze ng pasyente, so nakikita ko po doon na yung iba-ibang estado ng pasyente, mahirap ka man, mayaman ka man, professional ka man, sikat ka man, o ordinaryong tao ka lang, pantay-pantay kapag ka nagkasakit na. Kapag nasa stage na critical ang buhay, pantay-pantay. Tapos meron din po ako naging pasyente na, professor, mataas po yung, nagbibilang na lang siya ng oras. Yung, ibig sabihin, yung asawa niya nakikipag-usap sa akin, meron po silang, sabi niya, lilipat na lang sila sa ibang bahay. Yung mga napundar nila na ang dami-daming mga libro, yung parang pamimigay na lang, parang
yung destiny natin, pantay-pantay pagdating sa kamatayan, sa huling araw ng buhay natin. So, parang na-inspire ako na kailan pa tayo maglilingkod sa Diyos? Di ba? Pagka mahina na tayo, hindi. It doesn't make sense. Kaya, ini-encourage ko po kayo, ang bawat isa sa atin, habang may lakas pa tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Sabi ko nga, nung nandito pa ako, bago pa lang pumunta sa States, sabi ko, Lord, magpapagamit pa rin ako sa inyo. May iba lang yung location, pero magpapagamit pa rin ako sa inyo sa pag-awit. Kahit sa inyo ako gamitin, I am willing. So, nakakatuwa kasi, nagtatrabaho po ako sa state, hindi ka pwedeng magsalita ng tungkol sa God, sa religion or something. Pero, ang ginagawa ng Panginoon sa akin, yung gift na binigay niya sa akin sa pag-awit, nakakatulong kasi sila pa yung nag-i-encourage sa akin, yung mga kasamahan ko, O Lea, pag may mga nagwawalang pasyente, pag once na kumanta na ako, kumakalma sila. Kaya, pagka may mga pasyenteng ganun, tinatawag nila ako. Tapos, kumakalma yung pasyente. Nagiging tahimik yung environment namin. Doon naman po sa government, yun ang ano ko, nagagamit din po ako ng Panginoon. Sa city, before, nagamit din po ako, nag-transfer ako sa federal, nag-apply ako, hindi ako natanggap nung una. Sabi ko, siguro Lord, may papagawa ka pa sa akin dito sa city. Totoo nga po, na nag-miracle ang God, ginamit ako, nag-miracle ang God sa isang pasyente ko. Sabi niya, napaka-salbahe po, napaka-rude po nung pasyente na yon. Pero, sabi ko, ang God ang once na nagpagamit ka sa Kanya, willing ka magpagamit, siya yung kakausap sa tao, gagamitin ka lang niya eh. So, siya yung nagsalita, ginamit lang ako. Sabi ko sa pasyente, nung medyo kumalma na siya, sabi ko, alam mo ba kung bakit ka may sakit sa kidney? Sabi niya, no. Gano'n, masungit. Ay ko, siguro masyado kang stress sa buhay, sabi ko sa kanya, kasi yung blood pressure mo, 200 over 100 something. Pero napakabata pa niya, mga 30s. Sabi ko, pero alam mo, sabi kong gano'n, meron akong kakilalang kaibigan pwede makatulong sa'yo. So ngayon, parang naging interesado siya. So ngayon, sinabi ko, alam mo, ang pangalan niya si Jesus. Sabi kong gano'n. So ngayon, nag-shinare ko na, no? Sabi ko, gusto mo bang ipag-pray kita? Gusto mo bang mag-surrender ng life mo? Alam mo, sumunod siya sa akin, sumunod sa prayer ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, may gagawin ng God sa'yo. May gagawing miracle sa'yo ang God. Sabi kong ganyan sa kanya. So ngayon, nung time na yon, naging kalmado na siya, umalis siya sa amin, napakabait niya na. Tapos nung sumunod na pagkikita namin, kasi first time ko po siyang mahawakan na pasyente. So, nung sumunod na nagkita kami, alam niyo, sabi niya sa akin, Ma'am Lea, sabi niya ganyan. Totoo, sabi niya. Anong totoo? Nag-miracle lang God sa akin, sabi niya gano'n. Anong ginawa? Sabi ko, anong nangyari? Alam mo, yung housing, na-approve yung housing sa akin, sabi niya gano'n, pero hindi ako nag-apply. Walang nag-apply. Tinanong ko yung nanay ko kung may nag-apply ba. Wala, pero na-approve siya sa housing. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa'yo, talagang totoo ang God, mag-miracle sa'yo. Alam niyo, nung pinag-pray ko po siya, during a prayer, pareho po kaming umiiyak. Tapos po, after ng prayer, meron pong parang energy na lumabas sa akin, nanghina po ako. Alam ko, Holy Spirit yun. Kaya, tapos nung nagkita nga po kami, sabi ko sa kanya, hindi na tayo magkikita. Pero ang gusto ko sa'yo, patuloy kang mag-pray, patuloy kang umattend, maghanap ka ng Christian church, patuloy kang magbasa ng Bible. Sabi ko sa kanya ganun.
So, ini-encourage ko po, napakarami pong miracle nang nangyayari po, na ginagamit po ako sa mga pasyente ko. Yung latest po, na 2 pasyente ko na nangailangan ng kidney transplant, nagkaroon na po sila ng kidney transplant. Yung isa po, atheist. Napakahirap po. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Pero sabi ko nga sa kanya, gusto mo bang pag-pray kita? Sabi ko sa kanya, kasi sabi niya, marami nag-pray sa akin. Mga kaibigan ko, ilang taon na. Sabi ko, gusto mo bang pag-pray kita? Kasi ako at saka ang God, ang Diyos ko, sabi ko very close kami. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi ko, malay mo, yung mga prayer ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, hanggang sa ceiling lang. Sabi ko gano'n. Tapos, sabi ko, so, mayag siya, pero alam niya yung Bible, pero hindi siya naniniwala. Sabi ko, alam mo, parang tinatawag ka ng God. Sabi ko sa kanya, si Saul na naging Paul. Yun, ang daming miracle na nangyari sa kanya. Parang isa't kalahating taon lang, isa't kalahating buwan lang na nagkakilala kami, nakareceive siya ng tawag na merong offer sa kanya ng kidney transplant, pero tinanggihan niya. Tapos sabi ko sa kanya, pag-pray natin. Sabi niya, alam mo, meron naman akong donor, mga kamag-anak ko, pero ayoko sila dahil kamag-anak. So, sabi ko, wala namang mahirap sa Diyos eh. Bakit hindi natin pag-pray na magbigay ang God ng donor na hindi mo kamag-anak? Hanggang sa nangyari po yun noong December. Kaya po, pero sabi ko, ang hirap kasi atheist siya. Pero sabi ko sa God, Lord, ginawa ko na yung part ko, tinamnan ko na siya, bahala ka na po sa Kanya. So, naniniwala ako sa Panginoon na siya ang gagawa ng paraan, siya lahat, sabi ko sa Kanya. So, ang ini-encourage ko po kayo na patuloy, kahit saan pong pamamaraan, tayo po'y maglingkod. Kung paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon, gawin po natin yung mga talento po na binigay niya sa atin, yung mga gifts na binigay niya sa atin, gamitin po natin ito. Huwag po nating hayaang masayang, huwag po nating isantabi. Kasi po mawawala po yan. Mawawala po yan pag hindi nyo ginamit. Kaya po, ni-encourage ko po kayo na habang malakas pa tayo, habang may hininga pa tayo po'y maglingkod sa ating Panginoon. Amen. At sabayan niyo po ako kung sino man nakakaalam ng kantang ito. Amen. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli ng lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ba bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang
makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Amen. Glory to God. Patuloy tayong magbababad sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil tunay na napakasarap sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin siya. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging umaw sa iyo. Kay sarap-sarap. Kay sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin na kamay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko, bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang
pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isang dumalo ngayon. Salamat, Panginoon, sapagkat muli na nariwa, Panginoon, sa aming gunita ang iyong mga salita na nagbigay buhay, nagbigay ng pag-asa, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, lumago, tumatag sa aming pananampalataya, O God, sapagkat malapit ka na nga pong dumating, Panginoon. Kaya, Lord God, tulungan mo kami na madatan mo kaming nag-iintay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na ginamit na kung saan, Panginoon, ay ginamit mo, Panginoon, upang maghatid na iyong banal na salita, Panginoon, upang, Lord God, patuloy kaming makadalo sa gawain, maging masipag, lagi namin pag-ukulan, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, upang kami, Panginoon, madatnan mo nga po, Panginoon, nag-iintay sa iyo, O God. Lord, dalangin namin na ang lahat, Panginoon, ang itinayo mo dito, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, lahat. Ganon din, Panginoon, ang mga musician, Panginoon, ang music ministry, Panginoon, na nagpatotoo. At ang umawit, Panginoon, pagpalain mo silang lahat, O God. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa iyong ubasan upang, Lord God, ang iyong mga salita ay patuloy na lumawak at maraming kaluluwa, Panginoon, na maabot na iyong mga salita. Salamat ka nga po, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, patuloy pinagpapala. Patuloy mo kaming pinalalago sa aming pananampalataya, O God, at patuloy na mangusap ka, Panginoon, sa mga tao pa, Panginoon, na wala pang relasyon sa iyo, O God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng itinayo mo, sa lahat ng may ginawa, at ikaw po ang magpala, Panginoon, sa lahat ng mga anak mong dumalo ngayong umaga. Lord, hallelujah, purihin ka nga po, Panginoon. Mga kapatid, sambitin natin ang ating mga personal na kahilingan sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Praise God, praise Jesus. Tunay nga po, Panginoon, ikaw po ang nakakita ng puso ng bawat isa. Ikaw ang nakakilala sa bawat isa, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang kanilang kahilingan, Lord God, alam namin, O Diyos, na ang iyong mga salita ay nagbigay buhay sa amin. Kaya, Panginoon, pinanghawakan namin na ang katugunan mo po, Panginoon, sa oras na ito ay nakamit na, Panginoon, ang bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay, mataas na mataas. Hallelujah. Mga kapatid, tanggapin niyo ang pagpapalang nagmumula sa ating Diyos Ama, pakikipisan ng banal na Espiritu, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay sumigaw ng Amen! Hallelujah! Praise God! Hallelujah!